Hello guys, welcome back to our channel. So today I'm gonna do spring style collection from Shein. This is a collaboration from Shein. So it's time to get summer and spring dresses. Very nice dress. I like the sleeves. It's short sleeves. This is such a nice, simple, long dress and flowy. There you go. Very pretty. I have another dress, the same as the other one, just different color. Another pretty dress, short sleeves, exactly the same as the last one. It is just different color. Right. This one is a pleated skirt. Alright, I really like this skirt. We just don't like this the front pocket that they added. It's a pretty skirt anyways, but just a front pocket. But I'll probably still wear it. There you go. And then straight cut stretchable waist pants with pockets. Formal or informal wear. It's nice pants. Of all these 5 items, this is the one that I didn't like very much. So if you guys want to check out these items that I showed you, I will link it in the description box below. And I also have a coupon code and a search code for more saving. Okay. Alright guys, ito yung in-order ko sa Costco. Hindi na kami nakapag-grocery shopping. Ben, halika. Ben, help Baba. Okay. Help Baba. See, I have cuties. Dali, Ben. So yun guys, pasok ko lang. Ayan guys. Nagluto ako ng tinola. Ang sarap. Grabe, ang sarap ng tinola. So yun yung nulutuin natin kanamado. So may ginger, sibuyas, ano ba, salt, pepper, tsaka manok na ninit-nit kasi ayaw nila ng buong manok. Ay naku, malalaki yung hiwa. So na talaga yung madaling nguyain. So sayote, tapos mayroon din tayong napa-cabbage, ganyang karami guys. Ang sarap, as in nasa siyang tinola talaga. Mukhang tumama ang luto natin ngayon. So yan, sobrang sarap. So, madaming gulay. Okay, so ito guys. Sarap. Ang sarap. Okay, ilalagay ko na yung part ng napa-cabbage or petchay bagyo na yung maputi, yung parang matigas. Paborito din ni Mother itong napa-cabbage bukod sa repolyo. Ito yung inuuna kong lutuin kasi yung crunchy siya, matagal siyang maluto. So, half cook na yung tinola. Half cook na yung sayote. So, ngayon. Ayan. Basta naman, nagluto ako ng itlog. Yung kanin nakalubog ay itlog para isang lutoan na lang, o diba? Takpan ulit natin. Okay, and then ito na yung kanin natin. Tcharam! Kunin na natin yung itlog. Ayoko rin sa itlog yung overcook. Gusto ko sa itlog natin. Nagpabili ulit tayo ng avocado. Ayan o, nagpabili ulit tayo ng avocado kasi naubos na yung avocado ko. Nag-guacamole tayo ng nag-guacamole, diba? Tapos, nagpagawa pa si Kuya ulit. So, nawala na. So, ang gagawin ko dito, ganito ko siya binibili. Nagpabili ako kay Daddy ng 20. So, kita nyo yan. Green na green. Tapos, gusto ko yung kanyang avocado. Ito kasi Hass avocado. Ito yung from Mexico. So, iba yung sa atin eh, malambot. So, ito yung available dito. Bumpy, ang pinipili ko na super green, kita nyo naman. Kagabi to, kahapon to dumating. Tingnan nyo, nagba-brown na siya. Ayan o. Ito, purong green yan kahapon, ganyan. Pero tingnan nyo.
Nag-unti na siyang nag-brown kinabukasan. So, magba-brown na siya as in, pag full brown na, tapos may napisil kayong konting lambot, kahit konting lambot lang, yung hindi pilit na parang, tingin nyo ay parang hilaw pa, hindi yung pag pinisil nyo, lambot na, ano yun, pwede nyo siyang ipasok sa fridge, pero dapat may takip, kasi yung lamig, masyado naman siyang, basta, masyado. So, dapat may takip sa shoebox or dun sa crisper nyo ilalagay. Tapos, nilalagay ko pa yan sa plastic. Bukas, mag-half brown na yan. Siguro sa patatlong araw, brown na siya. Ayan. O, diba? Super ganda nung napili kasi tinulungan yata siya ni kuya ng pagpili. Kasi si kuya, ito yung bibili ako nandun siya. So, alam niya yung, yan ang tama, nagba-brown na. Pero iba, green pa. So, dyan lang. Hindi ko siya nilalagay sa bigas or something. Dyan lang, guys. Mag-brown yan. So, bukas, update ko kayo. So, ito na, guys, yung second day ng avocado natin. Tingnan natin kung may hinog na. Ay, hindi pa to. Ay, medyo malambot na to. Kasi nagba-brown na. Diba green na green yan nung isang araw. So, ganyan na siya. Ito, may lambot na siya. Hindi pa. Bukas ng umaga. Meron na tayo maipasok. Kasi hindi sila sabay-sabay eh. Pero to parang medyo... Ayun oh. Ready na to. Lagay ko na to sa ref. Kasi pag nabukasan pa baka sumabrang lambot. Okay. So meron tayo dyan bukas na ano. Ito matigas-tigas pa. Ito talaga. Tingnan nyo guys. Ganito ko siya inana. Ayun oh. May dent na siya. Lagay ko na sa ref. Binabalot ko pa. Kaya lang puno ngayon eh, oh. So, dito na lang muna para at least malamig. Pero, i-arrange ko yan pag meron pang bago. Nilipat ko kasi, pag malambot, diba yung nasa ilalim to, diba, hinog. Tapos yung ibabaw, green pa, mabigat. Magkakapasa, yung mag-start yun ng bulok. Alright guys, third day na nung ating avocado challenge. Naging challenge na tuloy. So, patatlong araw na ready na siya. Actually, kalimitan 2 araw talaga to patatlong araw. More than that, baka ma-over na, mabubulok na. So, pero tingnan pa natin, kahapon yung second day natin, meron na tayong pinasok sa ref na isa. Kasi malambot na siya. So, ngayon, di ba, from green na green, nag-brown na siya. 2-3 days pa lang. So, yeah, this one is ready kasi napisil ko. Pero wag masyadong pisil ng pisil kasi magkakapasa. Doon mag-uumpisa yung bulok. So, to ready na to. And then, ito rin. Ito rin. Ito rin. Konting ano lang. Ito ready na rin. Ayan din. Ready na. Ready na. Ay, ito matigas pa. Kahit brown na siya, matigas pa siya kasi may green-green pa. Okay? Okay, ready na. Ito medyo green pa. Green. Matigas pa. Okay? Ito, malambot. Teka, parang hindi ako sure. Ayun, malambot na. Malambot. Malambot na. Uy, teka lang. Malambot na. Malambot na. Malambot. Malambot. Uy, teka lang. Ito, matigas pa. So, meron tayong 3. Kasi 20 to lahat. So, ito ready na to. Tsaka isang pinasok kahapon, ready na. Ito yung hindi pa. So, next, tomorrow, sure na yan. Ready na yan. So, ito yung ating ipapasok sa ref. So, maghanap lang ako ng shoebox na may takip. Kasi pag nasobrahan din siya ng lamig, hindi rin maganda. Naluluoy siya, natutuyot. So, dapat tama lang. Sa crisper nyo lagay. Pero, ang ginagawa ko, nilalagay ko pa siya sa plastic. Tingnan nyo guys. Kung wala kayong shoebox, at least kailangan nyo ng protection. Gaya nito. Ayan, gaya itong plastic na to. Ilalagay ko siya dito. And pwede nang walang shoebox. Basta, meron siyang at least protection. Yun yung mga na-discover ko. Kasi in-experiment ko na itong matagal na eh. Ilang taong ko na to guys ginagawa. Especially itong variety na to. Pero siguro yung ibang variety, hindi ko alam. Kasi ito lang yung variety na meron dito. Na-experiment ko na siya. Ay! Nalaglag!
Bawal siyang mahulog, guys, kasi magkakapasa, nalalamog. Okay? So, lalagay ko lang siya sa supot na ganyan. Tapos, lagay sa loob ng ref. Titigil na yung hinog niya. Kasi titigil na yung hinog na kasi pag nilagay niyo siya dyan, maano pa yan, mahinog pa yan ng mahihinog. Hindi ko siya bubol, ganyan lang. Since wala akong space sa ref, puno yung ating crisper. Pag naging available, saka ko na lang siya ilalagay. Ayan, guys. So, ready na siyang ipasok para tumigil na yung paghinog niya. Yan lang, guys, ang ating paano tayo magpahinog ng avocado dito sa Amerika. At yung tatlo bukas, ready na yan. So, ito na, guys, yung avocado na lagi kong sinasabi na pag bumibili ako, green na green pa. And then, pag ganyan siyang brown, pag pinisil mo siyang medyo may lambot na, papasok ko na yun sa ref. Tingnan nyo, guys, after mga ano na to, more than a week. Ayan, oh, pag binuksan mo siya, kung ano yung pinasok mo siya sa ref, yun pa rin siyang lalabas. Ganun pa rin. Yan, ganyan pa rin. O, maganda pa rin. So, ngayon, naghihiwa ako kasi ganyan ang style natin para masave natin ang avocado. Tagal yan, mga 2 to 3 weeks. Hanggang 1 month. Ayan, dati na siguro yung may tama, kaya ganyan. Pero, tingnan natin to. Wow, look at that. Green na malambot. Hindi siya yung hilaw. Ngayon, tanggalin ko ang bote. Yes, baby. I'm making guacamole. You want ano? Cilantro? Yeah. Okay. Guacamole with green onions, cilantro, Okay. onion. Yes. Yun ang gagawin. Onion if you can. Okay. You don't have to put. Okay. But I will. But you can. I will. So, yan guys, imamash natin. Gagawa tayo ng guacamole. And then, lagyan natin ito. Ito rin pampaasim. Masarap yung maasim-asim. And also, para hindi siya mag-oxidize. Lobat na ang lola niyo. Para hindi siya mangitim. Kaya minsan, yung avocado hindi masarap pag ano na, nag-oxidize na. So, dapat medyo and tama naman siya yung lasa niya. Masarap. Nag-iwan ako ng isa para kay Ben. Ito ay kay Daddy at kay Kuya. Meron din tayong pepper. Masarap ang may pepper. Salt. Konting salt lang. Okay. And then, cilantro and onion. Mila ako ng cilantro sa Walmart. Kailangan natin gamitin kasi masisira na to. Ibabalot ko siya sa ano, yan. Oh, naninilaw na. Babalot natin sa paper towel na medyo moist. So, ayan, yung cilantro. Balot nyo para tumagal siya. Ibabalot natin sa moist. Naku, basang-basa naman to. Kamabulok. Moist lang dapat na paper towel. Kukuha na muna ako. Kukuha tayo ng ilang piraso. Sarap to bago mabulok. Okay, kahit naman dilaw siya. Gasan ko lang. Ayan. Ito na ating cilantro. Tapos, ating siyang ibabalot. Tapos balik sa plastic. Masarap siya. Guacamole. Tapos, hiwa tayo ng sila. Marami nito tayo sa garden. Pero this year, nitong winter, hindi ito sumibol. Dati kasi, siguro masyadong malamig this year. Kasi to last year, nako, kahit sa ano, winter, nakasibol siya, hindi namamatay.
Okay, so lagay natin. Ayan. Ayan, damihan natin kasi maganda to sa katawan. Mga cilantro na ganyan. Okay, so yan. Ayan, yung ating sibuyas. Ako parang ang dami masyado. So, konti lang sibuyas. Mahilig din kasi si kuya dyan eh. Sa sibuyas. Okay. Okay. Yung kay Ben kasi, simple lang. Salt, pepper, and lemon. Yan na ang guacamole. Yan ang mahal yan sa ano, mahal to sa Mexican restaurant. Mahal siya, guys. Tsaka ginagawa siyang fresh doon. O, diba? Sa'yo mo na yung kay daddy. Naman yung kay kuya. Ayan. So, ayan. At saka, ayan ang ating guacamole. So, yan na ang kay Ben. Ang kay Ben, simple lang. Walang cilantro. Lagyan ko ng konting sibuyas. Kahit na ayaw niya. Sana hindi niya malasahan masyado. Konting-konti lang. Kasi ayaw kong itapon yung sibuyas. And then, may lemon. Pero dapat kasi talaga original niyan lime. Kaya wala akong lime. So, lemon. Mas nasanay na tayo sa lemon. So, ididip nyo lang siyang ganyan. Ayan. Healthy pa yan. Mahal yan sa Mexican restaurant. Mahal. So, gawa na lang kayo ng inyo. Lalo na kung may cilantro. Naku po. Sarap talaga niya, guys. Bigay ko na kay Ben. Bago ko maubos. Yung pang konting lemon. Mahilig kasi sila sa lemon. Okay, guys. So, lahat sila meron ng kanya-kanya. Okay, guys. Ready na. Ito naman yung chips ni Ben. Isa pa nga. Paborito ko rin ito, pero nahayaan ko na lang silang kumain. Tumitikim-tikim na lang ako.